Sa ating mga nakaraang video ay naglilibot tayo sa probinsya ng Quezon. Binahagi ko sa inyo ang mga kalsada na maaaring magpabilis sa inyong mga biyahe papunta ng Bicol. At binisita na rin natin ang ilan sa mga bayan na sakop ng probinsya. At ngayon naman ay dito naman ako maglilibot sa probinsya ng Laguna, Batangas at Cavite upang muling magbahagi sa inyo ng mga daan at mga sikat na pasyalan dito. At isama na rin natin ang mga magagandang tanawin at mga lugar na madalas puntahan ng ating mga kababayan sa oras na sila ay may pagkakataong gumala at mamasyal. Para kung sakali man na kayo naman ang magkaroon ng pagkakataon ay mayroon na kayong idea kung saan maganda pumunta. Kaya tara na't samahan nyo ko mga kaprobinsya na tuklasin at puntahan ang mga nagagandahang lugar at tanawin dito sa probinsya ng Laguna, Batangas at Cavite. Welcome back mga kaprobinsya! Isang magandang tanghali sa inyong lahat. At kung nakasubaybay ka sa akin mga kaprobinsya, nung mga nakaraan nating video ay puro tayo kay South Province. Piniplex natin yung mga daan papunta ng Bicol. Ine-explore natin yung mga bypass road ng papunta ng Bicol mga kaprobinsya. Ngayon naman mga kaprobinsya ay dito naman tayo ngayon sa part ng Laguna, Batangas at Cavite. Magagala-gala mga kaprobinsya. At sa pagkakataong ito mga kaprobinsya, hindi lang puro daan at bypass road yung ating ipiplex sa inyo. Kung hindi, pati na rin yung mga magagandang tanawin at pwedeng pasyalan dito sa lugar ng Tagaytay, Cavite, Batangas at Laguna. Kung saan man ang may mga magagandang lugar, ayun yung ating pupuntahan ngayon mga kaprobinsya. Yan. Gusto ko sana itong buong June ay dito naman ako sa bandang Laguna or Cavite magagala-gala kasi parang since May or April puro Quezon Province na tayo halos lahat ng upload natin mga Quezon Province lang, maliban na lang dun sa umuwi tayo ng probinsya. Wala na tayong ibang ginawa kundi maglibot dun sa Quezon Province mga kaprobinsya para sa mga bypass road o mga daan na papunta ng Bicol. Although marami tayong mga explore, marami tayong mga naibigay sa inyong mga tips and idea kung saan pwedeng dumaan para mas mapabilis pa yung inyong biyahe papunta ng Kabikulan mga probinsya. Pero sa ngayon ay halos naikot na natin lahat ng pwede nyong daanan mga probinsya. Halos naubos na natin yung mga bypass road o mga daan na pwedeng magpabilis ng inyong biyahe papunta ng Bicol. Kaya ngayon ay mamamasyal naman tayo dito sa mga magagandang tanawin dito sa may bandang Tagaytay mga kaprobinsya. Yan. Gusto ko sanang mag-Bicol mga kaprobinsya. Gusto ko sanang mag-explore sa part ng Bicol. Kaso lang ay palagi kasing umuulan. Baka maubos lang yung oras natin sa biyahe. Tapos hindi tayo makapag-vlog ng maayos dahil sa ulan. Kaya medyo nag-aalangan din ako mga kaprobinsya kung pupunta ba tayo ng Bicol. Pupunta pa rin tayo pero maghanap lang tayo ng magandang tiyempo. Kaya sa mga tiga Bicol dyan, shout out sa inyong lahat mga kaprobinsya. Pupunta tayo dyan mga ilang araw lang mula ngayon mga kaprobinsya. Yan. Dito tayo sa may papunta ng Kasili mga kaprobinsya. Papunta ng Tagaytay ito. Yan. Sa mga riders talagang kilala yung daan na to. Alam na alam nila tong daan na to mga kaprobinsya. Dahil ito yung madalas nilang daanan kapag papunta sila ng Tagaytay. Dito kasi shortcut dito. Walang ka-traffic dito mga kaprobinsya pag dito kayo dumaan. Kaya yung mga riders, mga bikers, kilalang kilala nila itong daan na ito. At madadaanan natin dito mga kaprobinsya yung dating bahay ni Ferdinand Marcos mga kaprobinsya, yung tatay. Ito yan, dito yan mga kaprobinsya sa pagliko natin dito. Ayun Yan, ayun
Wow. At sikat na sikat to sa mga riders, mga bikers. Dito sila madalas tumambay, you know. Ayun. Parang aabutan pa ata tayo ng ulan sa may bandang Tagaytay, mga kaprobinsya, oh. Nakikita ko kasi parang madilim dun banda sa taas eh. Ayun, oh. Sana iwag naman mga kaprobinsya, no? Para makagala tayo. At ngayon talaga mga kaprobinsya, ay madalas na yung ulan simula nung dumaan yung bagyo, no? Parang nahatak na niya yung yung mga ulap na magdadala ng ulan. Madalas na siya, tuwing tanghali ay nagkakaroon siya ng mga ganyan, mga thunderstorm. Ang sarap talaga dumaan dito sa kalsada na to, mga kaprobinsya. Walang ka-traffic-traffic at the same time napakalamig ng klima sa Tagaytay. Mas malamig pa rin yung Baguio, pero dito sa Tagaytay ay hindi na rin masama ang klima dito kung dito ka nakatira. Masarap din sa pakiramdam dahil kahit gaano ka init sa bandang baba, ay pagdating dito sa part ng Tagaytay ay malamig panda dito mga kaprobinsya. Hindi ka rito masyadong maiinitan. At ayan na nga yata yung ulan mga kaprobinsya. Ayun, oh. Mukhang ito na, sinasalubong natin yung ulan ngayon. Ito na, malapit na tayo sa tuktok ng Tagaytay. Pero hindi tayo didiretso dun sa pinakatuktok mga kaprobinsya, no? Liliko lang tayo dyan sa may Alambato Tagaytay Road. Yun yung ating pinaka-target ngayon. Dahil medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapasyal dyan. At gusto kong makita yung update sa lugar na yan mga kaprobinsya, no? Dito mukhang umulan na dito mga kaprobinsya. Ayun, oh. Mukhang galing na dito yung ulan. Ayun, oh. Ay, may baha pa. Yun lang. Naiipunan dito ng tubig. Wow, lamig. Sinabayan pa ng ulan. Mukhang galing na dito yung ulan eh. Ayun, oh. Basang-basa na yung kalsada. Madulas yung kalsada. Kaya ingat tayo dito. Doon sa baba walang ulan, dito maulan. Kakaiba talaga yung panahon minsan mga kaprobinsya, no? Yan, ito. Pag nakapatong ka na rito sa may bandang taas, pababa naman. Tapos paahon ulit. Bahain pala to dito mga kaprobinsya pag naulan, no? Ngayon ko lang to nakitang ganito mga kaprobinsya, yun, no? Parang may tubig na nanggagaling dun sa pinakataas. Saan ba galing to? Parang sa Imvornal. Saan ba galing yan? Dun sa taas. Delikado pala to dito ang daan na to mga kaprobinsya ko kasi madulas. Gawa ng saan ba galing yan? Umuulan pa ba dun sa taas? Yan, oh. Baha. Yari tayo dyan. Yan. Ito na mga kaprobinsya, yung daan papunta ng Calamba, Laguna. Ito. Wow. Napakaganda talaga ng tanawin dito. Nakaka-relax. Ito yung mahirap dito mga kaprobinsya. Sa daan na to. Dito sa Calamba to Tagaytay Road. Ayun, oh. Sobrang patarik tapos madulas yung kalsada dahil umulan. Pero doon sa baba mainit mga kaprobinsya eh. Dito lang yung maulan.
Wala pa ring mga ilaw yung gilid ng kalsada. Uy, may mga bagong ginagawa doon ah. Sa ano kaya yun? Ayun pa oh. Ano yan? El Shaddai. Uy, may bagong ginagawa dito mga kaprobinsya oh. Oh. Wow. Dito may mga ilaw na pala dito mga kaprobinsya oh. Yan. Doon sa bandang taas wala pang ilaw pero dito may ilaw na. Ayun oh. Ayos. Meron na pala ditong improvement. At ito yung malaking improvement mga kaprobinsya. Ayun oh. Yan, isa yan sa pinakamaganda nilang ginawa rito, yung nilagyan nila ng barrier. Kasi dati walang barrier yan dyan, paliko at saka pababa itong part na to, kaya delikado kung rumekta ka doon sa pinakababa. Yan, dito may barrier na. Ayos. O, tingnan nyo mga probinsya, dito walang ulan. Pansin nyo naman, walang basa yung kalsada. Doon lang sa taas yung basa. Natural, doon lang din yung ulan. Yun oh. Oh, di ba? Ito yung tinatawag nilang snake road mga kaprobinsya. Nilagyan nila ng tarpaulin. Ewan ko sino naglagay niyan. Na ayun o, nakalagay Snake Road, Barangay Mabato. Hindi lang mabasa kasi malabo yung kuha. Ito yung sinasabi nilang Snake Road. Yan. Pero buti naman may mga ilaw na no? Ayun o, may mga ilaw-ilaw na. Okay. Ayos to. Ayos yung bikers ha. Parang hindi na may mreno diretso lang. Kaya ito tinatawag nila na Snake Road mga kaprobinsya dahil sa klase ng daan na paliko masyado tapos pababa rin masyado. Yun oh. Wow. Astig. Ito yung ano nila Barangay Mabato, Calamba City. Yan, sakop pa to ng Calamba, Laguna. Yan. Tingnan natin kung hindi ba mahihirapan yung ating motor. Uy, ayos rekta na. Pwede na mga kaprobinsya oh. Wow. Ito yung maganda nilang ginawa. Kasi dati diyan tayo dumadaan mga kaprobinsya, yun yung may mga na yan, may mga equipment na yan. Diyan tayo dumadaan. Yan may kalsada na yan Ngayon dito na, rektahan na. Yun ayos. Kaso lang hindi pa siya simentado, pero hindi naman siya pangit na pagka-rough road. Okay lang naman. Kaso lang ay sana hindi masira ng baha at palagi pa naman nag-uulan ngayon grabe yung mga bato na ginawa nila dito mga kaprobinsya binasag nila yung mga bato tapos nirecrop nila yung gilid dyan mga kaprobinsya para hindi mag-landslide yung dyan sa may gilid kasi parang may ilog yan dyan dito rin lagyan din nila ng yan, lalagyan din siguro nila ng parang pinaka suporta para hindi mag-landslide yung na yan hindi bumagsak papunta rito. Ayos. Ang lapad pala na ito. Yun, pwede nyo nang daanan mga kaprobinsya. Sakasakali man na kayo ay papunta ng Tagaytay, galing ng Calamba, pwede nyo nang daan-daanan.
Makikita nyo yung tulay dito sa part na to. Dito ang medyo mahirap kapag umulan kasi tingnan nyo, makikita nyo yung mga butas-butas ng kalsada. Ayun oh. Lupa kasi talaga to dito. Kaya pag umulan, sure ball, yung mga motor na kagaya dito sa akin, mga pang city driving, ay mahihirapan. Mahirapang umakyat at mahihirapang bumaba. Yan, ito na yung tulay mga kaprobinsya. Okay na, pwede nyo nang daanan, pero pag tag-ulan siguro hindi maganda dumaan dito. At yun lang mga probinsya, hanggang dito na lang yung ating vlog dito sa Calamba to Tagaytay Road. At yan yung update. At sana ay nabigyan ko kayo ng kahit kunting idea man lang kung ano yung madadaanan nyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na para palagi ang update sa ating mga video dito sa ating YouTube channel mga probinsya. Yun lang!